So, hello guys, welcome back sa ating panibagong tutorial. Ngayon ay i-share ko sa inyo kung paano ba magpalit ng mga hard drive ng mga laptop at kung paano ba natin lagyan ng operating system. Kasi pag pinalitan natin ng hard drive, automatic yan, kailangan natin lagyan ng operating system or kailangan natin siya na i-reformat. Ito yung bagong hard drive na ikakabit natin dito kasi yung hard drive nito ay corrupted na. So, babaklasin natin. Kailangan lang may mga pangbaklas tayo. So, kukunin ko yung mga tools ko. Bali, itataob lang natin yung laptop kasi nandito sa likod yung mga tornilyo nito o yung mga lock niya. Ayan. So, may mga compartment siya. Yung ibang laptop, walang compartment. Lalo na yung mga bagong model ngayon. Wala siyang mga compartment. Kailangan baklasin talaga yung buong back cover ng laptop. Pero ito ay may compartment naman dito tulad nito. Yan, posibleng nandito yung hard drive niya na papalitan. So hindi na tayo mahihirapan sa pagbaklas. Pero kung yung mga laptop niyo ay walang mga ganitong parang compartment, guys, ay kinakailangan talaga yun siya baklasin ng buo, yung cover niya. So ito, bago natin tanggalin yung kanyang hard drive, remove muna natin yung kanyang battery for safety purposes na rin yan. Tatanggalin ko yung battery niya. Tatanggalin ko muna yung gloves ko, guys. Hindi na rin pala natin kailangan baklasin ng buo. Nag-gloves lang ako kasi baka makahawak tayo ng mga sensitive dyan sa peripherals or sa mga pyesa ng board niya at baka ma-damage sa static natin. Pero kung wala kayong gloves, magsuot kayo ng mga wristband na anti-static or kung wala kayong mga wristband na anti-static tulad ng mga ganito, guys, humawak muna kayo sa mga metal para mag-discharge yung static ng mga kamay ninyo, hindi ma-damage yung board natin. So, tanggalin ko muna itong battery niya. So, ito, tanggal natin. Then, gamit tayo ng screwdriver. So, ito na, tanggal na natin. Tanggalin na natin yung cover niya kasi andito yan yung hard drive niya. Yo, wala dito yung hard drive pala. Yung wifi card lang yung nandito. So, balik natin, check natin ito, baka nandito. Kasi sa ibang mga laptop yung ganitong size hard drive yung nakalagay dyan. Baka nandito sa kabila. So, ayun, ibalik natin. Ito yung check natin. So, slide natin. So, ayun nga guys, nandito nga yung hard drive niya. So, try natin baklasin. Mukhang SSD ito siya. Then, ito hilain lang natin papunta dun. Naka-SSD nga siya, oh. Magandang klase to. Try nga natin kung okay pa to. So, ayun nga guys, na-check ko na itong SSD niya o kaya solid state drive. Talagang nag-corrupt na siya. So, sayang naman ano. Kaya papalitan na natin siya. Wala tayong available na SSD o solid state drive. At sabi kasi dito ng may-ari ay palitan na lang ng hard drive. So, ito yung binili niyang hard drive. Western Digital WD. So, ito ipapalit natin 500 gig. Itong frame niya na to, gagamitin natin to. Ito yung ililipat natin dito sa HDD. So, tatanggalin natin yung mga tornilyo niya. So, ayan, dalawa lang. Kung anong pagkakapwesto niya dito, ganun din yung HDD natin o hard drive natin. So, tanggalin natin to. So, andito yung SATA connection niya. Ibig sabihin, ganito din yung pagkakalagay natin. So, tanggalin natin. Ayan. So, pag ganyan siya, pag ganyan din yung balik natin. Yan. Then, ilakuli natin yung kaninang tinanggal natin na tornilyo, ito. Then, dito sa kabila.
So, ayun guys. Tapos, ibabalik natin. Tulad kanina. Kung paano natin tinanggal yung SSD, ganun din natin siya ibabalik. Kasi may nakaabang naman yan dito na connection sa board niya eh. So, itatapat lang natin dito. Then, tulak natin. Yun. Then, yung lock dito, ibabalik natin. So, nabuksan na siguro to dahil kulang-kulang na yung tornilyo niya. Dalawa lang yung tornilyo niya, dapat 4 yan, oh. Ang gagawin natin, tulad dito sa frame niya, dapat 4, dalawa lang ang ginawa, diniagonal na lang. So, i-diagonal na lang natin ito. After nyan guys, ibabalik na natin itong mismong cover niya. Yan. Yan. Then, ilock natin to, higpitan natin. After nyan, ibalik na natin yung kanyang external battery. Then, pag in-open natin to, wala tong operating system. Ang gagawin natin dito, lalagyan natin siya ng USB bootable drive. Ito yun siya. Kung hindi pa ninyo alam kung paano maglagay ng bootable drive or gumawa ng bootable drive, ilalagay ko na lang yung link sa description ng video na ito para masundan ninyo kung paano gumawa, at may free na rin yun na operating system, Windows 10. Free lang ninyong makukuha yan guys.